Choke malala ang inabot ng Lakers kontra dito sa Orlando Magic. Walkout malala itong si Lolo Bron after na sumablay ang clutch winning shot niya na galing mismo sa pasa nitong si Luka. Nagkandalabo-labo yung mga to sa last second dahil sa interview sinabi mismo ni Lebron na akala niya nasa tamang positioning na si Luka para tumira ng last shot pero pinasa pa sa kanya. Tapos sinabi ni Luka sa interview na alam niya na open shot na siya sa 6.7 second pero malayo nga raw masyado yan. Kaya nag-alinlangan niyang tumira, hindi na-execute ng maayos yung last play nila sa clutch game na yan at tinalo sila ng Orlando sa isang kalamangan. Sablay ang mid-range shot nitong si Paolo Banchero pero ang problema dyan hindi nila nakuha ang defensive rebound. Nakuha pa yan ni Wendell Carter Jr. na nag-putback layup game winner nila. Parang nag-alinlangan lang kasi talaga si Luka na tumira dyan dahil sa first half pa lang kumukuha na yan ng long 3 pero ang problema sa clutch kinabahan yan at pinasa pa kay Lebron na wala sa tamang positioning araw para tumira. Si Luka may 22 points pero bumagsak sa 8 of 24 ang field goal niyan at 2 of 10 sa 3 kaya talagang mas maraming miss na tira itong ginawa ni Luka sa game na yan tapos sa huli pa nag-choke. Samantalang si Lebron merong 21 points, 8 of 13 sa field, 2 of 6 sa 3. Si Reeves merong contribution dyan na 18 points, 6 of 16 sa field, 2 of 5 sa 3. Kaya hindi rin talaga naging efficient yung tatlong core na to pagdating sa field at wrist nila. Sobrang worst ng naging efficiency at shooting dyan ng Lakers. Samantalang si Ayton may 21 points, 8 of 11 sa field, 5 of 5 sa free throw line. Kasama ang 13 rebounds sa game. Kung kailan maganda yung laro ni Ayton, saka pa sila tinalo sa mismong home court nila. Masakit din talaga yung pagkatalo ng Lakers dahil hawak nila ang momentum sa first half hanggang pagpasok ng third quarter game. Ang problema talaga dyan, yung execution ng play at rotation sa key players. Hindi talaga umuubra kapag masyadong araw nagagamit sa first half pa lang si Luka, Lebron at Austin Reeves. Kaya sinabi ni Redick sa post-interview after ng game na nasa progress pa rin nga raw sila mula sa team system. Marami pa silang kailangan nga raw ayusin sa offense at defense at hindi pa sila stable mula sa team chemistry lalo na pagdating sa crunch time. Dahil sinabi ni Redick na hindi talaga ideal ang shot selection sa final play nila na ginawa. Hindi talaga dapat kay Lebron ang clutch play na yun. Sinabi ni Redick na dapat mas decisive nga raw ang decision making nila lalo na pagdating sa clutch moments. Yan mismo yung sinabi ni Redick na talaga nga naman natatamaan at apektado itong si Luka at Lebron. Tapos sa interview mismo kay Luka, tinanong pa yan ng interviewer kung meron silang communication ni Lebron about sa final play na ginawa nila at malinaw na sinabi ni Luka na wala silang pinag-usapan sa play na yan na nangyari. Kaya talagang sinabi dyan na pagdating sa team communication, bumabagsak ang Lakers lalo na pagdating sa dalawang core nila. Sinabi ni JJ Redick mismo na hindi pa talaga tapos buuin ng Lakers at marami pa silang kailangang ayusin lalo na sa defense at clutch moments na lalong na-expose pa ngayon dahil sa huling possession natalo sila ng Orlando dahil hindi nila nakuha ang rebounds at hindi naging maganda ang final shot decision nitong si Luka. Kaya para kay Redick, malinaw nga nakulang pa rin nga raw talaga sila sa tamang execution at decisive sa decision making pagdating sa crunch time. Ang Lakers may 4-4 record ngayon sa home nila after na talunin itong Orlando kaya sayang yung pagkakataon nila kaya bumagsak sila ngayon sa 6 seed sa Western at susunod nilang makakatapat ang Phoenix Suns at papasok ulit sila sa road game. Kaya kailangan nilang manalo kontra dito sa Phoenix Suns at manatili sa purok 6 ngayon dahil ang Suns ang team na kakompetensya nila sa 6 seed sa Western at ilang games lang rin ang pagitan ng mga yan ngayon.